Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, DD, ug uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini anyong amigo higala, Father Mark Julius Casaba sa Monte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikaupat nga Domingo sa ordinaryong panahon. Pebrero 5, 2026. Ang ebanghelyo natong pagbasahon og pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an og gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa panghingilin sa mga yawa ug giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsang gawas lamang sa pagsungkod or pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob. Mingon usab siya kanila sa inyong pag-abot sa lungsod adto saka sa balay nga nagdapit kaninyo ug ayog pagbalhin sa laing balay. Hangtod mobiya kamo ni anang lungsura kung mahiadto kamo sa usa ka dapit nga dain ang mga dili modawat kaninyo ug dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa, nanglakaw sila og nagwali nga ang tawo ang kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinlan ng mga daghang mga yawa ug gihaplasan ni daglana ang og giayog daghang mga masakiton. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsoon gid ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Daghang salamat sa ato ang mga igsuon nga mga taga Kainta o taga San Mateo nga mainiton kayo nga miabi-abi kanato sa tuang pagbisita sa maong mga lugar diya sa Sacred Heart Parish o diya sa San Rafael Parish Ampid sa Diocese Antipolo, di ako naordinahan. Daghang salamat sa ato ang mga benefactors and friends at anang mga higala nato na minduyog ambit sa ako ang pagbisita sa maong mga parokya. Daghang salamat kayo sa inyong mainiton nga pagdawat kanako. Mga igsoon gid ni Kristo, nindot kayo nga to ang ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato about sa misyon ni Jesus na uban sa mga apostoles. Klaro kayo no nga kani iyang napulog duha ka tinun-an gitawag ni Jesus og mga handpick of Jesus. Sa pag-handpick ni Jesus ngadto kanila, makaingon kita nga sila ba gyud ang pinaka the best na mga tawo na angay pilion ni Jesus atong mga lugar, atong mga orasa, atong mga panahona. Sila ba gyud ang matawag nato nga mga lantip, mga batid ug mga maayo, mga buutan, mga balaan nga matawag nato nga ngano sila magyud ang gipili ni Jesus. Kana ikaduhang pangutana mga igsuon na kaning mga pinili ni Jesus nga napulog duha ka mga tinun-an, makaingon kita in the human eye, in the standard of men, makaingon kita that they are not deserving to become the apostles of Jesus. Makaingon kita that they are not worthy sa mata sa standard sa tao. Muna nga usahay makaingon ta nga usahay no mas stricto pa ang tao kaysa Ginoo. Usahay makaingon ta nga kung ang tao bitaw mo'y pabut-on sa iyang mga pinili, pinikito kayo. Ano man, kay natay mga standard na giset na usahay kung dili gani ma-meet ang maong standard, mao ang qualification, usahay moingon kita og no. Mabitaw na kung nakabantay mo karon sa mga apply og trabaho, bisan unsa ka yano, unsa ka simple ang standard ang trabaho, daghan kay standard, daghan kay qualification, dapat college graduate, dapat na pleasing personality, dapat inana, so on and so forth. So, mas daghan og kana bitawng qualification na gisunod ang tao, usahay mo naging maniguro. Maniguro nga sa pagpili kanila mahimo sila na mga effective, mahimo sila nga competent o mahimo sila nga karapat-dapat sa ilahang gibutangan nga posisyon. Mao na nga grabe kay mo set og standard ang tao tungod kay
na diya ang pagpanigurado. Gipanigurado nato nga sa ilahang isip mga silang posisyon na ilang gibutangan, they are qualified, they are competent, ug matawag nato nga mahimo silang epektibo. Mao nga naay qualification, naay standard, ug naay set of norms and kanang gitawag nato na gisunod kung kinsa ang dapat ibutangan nga posisyon. Ikaduha mga igsuon, kanang gipaklaro ni Jesus sa pagsugod nila silang misyon kung unsa lamang ang dal-on sa iyang mga tinun-an, kung unsa lamang ang angay nila nga buhaton. Dili magdala og daghang pagkaon, ni puntel, ni kwarta, or kana bitawng ni sungkod ni sandalyas, ayo pagdalag bisti gawa sa inyong gisulob. Makaingon ta ba nga unsa may punto ni Jesus? Nganuman nga gi-specify man gud niya kung unsa ang angay ng dal-on. Para nako bitaw sa ako ang pagpalawom nako aning ah, giingon ni Jesus, kitang tanan mga pinadala man ta, kitang tanan mga misyonaryo man ta. Kana bitang kumuadto ta sa usa ka lugar nga dal-on nato ang pulong sa Ginoo, we are not bringing our own vested interests. We are not bringing our own agenda. In other words, we are not bringing ourself. Dapat sa pagmisyon nato ngadto sa mga lugar, maklaro sa mga tao that our agenda, our interest, we are only bringing Jesus to them. Mao na dapat ang maklaro man gud nila gud. Mo bitaw na nga usahay katong na-assign ko sa misyon, kana bitaw dili bitaw dapat ang personal concern na atong unahon unta, kundi ang personal concern o ang concern sa Dios ang atong dal-on. Mao na nga kung daghan bitaw kay kag-concern kayo unsa imong katulgan, naabay signal diha, naabay data diha, naabay kalingawan diha, naabay CR, naabay tarong nga katulgan, naabay tarong kananan, naabay tarong pero bitaw kung inana po ang atong unang concern sa pagsangyo nato sa maong balita, mao na nga usahay madili nato dayon mabuhat ang angay buhaton kay busy pa ta sa paghimo og pagpangita sa ato ang personal nga convenient and comfort. Yes, that is part and parcel of mission. Pero kani si Jesus man gud gipaklaro niya na sa ato ang pagpadayon nato sa iyang mission na maklaro unta nato nga dili kita mo'y unang musikat, dili kita mo'y unang mapansin sa mga tao, kundi ang pulong sa Dios na atong isangyaw ngadto anang lugar. Usahay man gud na mas mauna man ang pagpasikat, mas mauna man noon ang kana bitong unsaon pagpaila sa kaugalingon, ug mas mauna pa man noon ang personal nga agenda o concern kaysa sa imong main purpose and main concern to preach the good news to the people of God. Magpadayon kita mga igsoon, dayon mingon bagid si Jesus nga sa inyong pag-abot sa lungsod adto sakay sa balay, saka sa balay nga nagdapit kaninyo ug ayaw balhin sila ing balay hantod mobiya kamo ni anang lungsura. Pero bitaw sa dili pa kumuhatag ani pamalandong, pero bitaw ako pa yung pamalandungan nga usahay man gud kani bitong daghan kitag mga butang nga dal-on, usahay mao ni makapa-burden, mao ni makapahasol nato ug mao ni usahay makapawala sa tong focus ug atensyon sa tong ginabuhat. Kung isip man gud magsasangya og misyonaryo sa Dios, we should only bring what is essential and necessary. If you keep on bringing things, those who are not essential and necessary in preaching the good news, usahay ang imuhang kusog, ang imuhang focus, imong attention, mapadulong na nun sa mga butang which is not essential. Ano man, kay concern man kay ka sa imong mga butang nimo. For example, misyonaryo ka, nagsanyaw ka sa may balita, daghan kay kag mga gamit. Dahil kani mga gamit nimo mga mahalon, kani mga gamit nimo usahay kana bitang matawag nato ng mga luxurious. Mao na nga imbis malinangon kay ka nga mo moadto sa mga dapit
nga walay ginahuna, walay mga kabalaka, walay mga laing concern sa kinabuhi. Maghunahuna man kang hala, maunsa ka ni akong karsunis, moadto ko didto, mahugaw ni, maunsa ka ni akong sanina, mamansahan ni, mahalon ra ba ni, akong sapatos, bako ra ba na ako ning palit na, then ako ra ni itamak og lapok na, kuan ra ba ni kanang dili ra ba ni basta-basta, hayin ra ba ni, manana bitaw. So mao po na ang mga lantawonon nato 'no, sa ato ang pagpadayon sa misyon ni Kristo, nga kana bitong dili bitaw nato lantawon kung unsa man ang mga butang nga naa nato. We learn to be detached from these things. Ako isip, to tell you honestly, daghan man kog mga matawag nato na mga inner longings sa mga panahon nga wala nako nakuha itong mga panahon nga ako bata pa sa itong high school pa ko, elementary pa ko. Daghan mang mga butang nga mura bitaw na-deprive ko o wala nako nakumtan tungod sa kadaghanan mo isip pangigsuon. Then karon lang nako siya na naangkon nga nanay mga resources, na daghang manghatag, usahay pod kanang you have the capacity to buy things. Alam itong kaning mga butang ha, dapat kabalo ka nga ma-happy siya. That is only part of your happiness nga malipayon ka nga nakaan eh. Pero kung mawala siya, dapat we learn to easily detach from these earthly things. Dili bitaw tayo nga mga wala pa jud ano bitaw ikamatay na gyud nimo nga imong mga gamit na naunsa na kana bitaw malipay ka nga naa ka ani pero kung mawala pod dali ra pod nimo siya ma-let go nana ba. So nana ang atong mentality mga igsoon mao ako to be honest and in modesty aside mao po na akong gitudlo sa akong kagalingon no nga by all means paangkon nako ang mga butang nga wala nako kaniadto malipay ko nga nakasinati kog suot, gamit, nakaangkon ko inani mga butanga, pero ako pong tudloan akong kaulingon nga ngadto-ngadto ako man ako nga na-experience among kasinatian, I learned also to share. I also to let go these things nga dili man siya mo'y main nga element sa akong pagsangyo sa mga balita. Kung makita na ako nga tungod niini nawala na akong focus, nawala na akong atensyon, nadisturbo na ako ang pagpangalagad, i-let go na ko na. So walay duha-duha na mga igsoon. Then sa atong pagpadayon kita, sa ato ang pagpadayon sa ebanghelyo na gibasa na ingon diri nga pag-abot dito sa lungsod saka sa balay nagdapit kaninyo ayo balhin sa laing balay hangtod mobiya niya tong lungsura. Usahay man gud ganahan ta magbalik-balik sa usa ka balay which is we are comfortable and accepted. Dili ato na siya ika-deny. Ako nagpastoral wan ko na may mga pastoral na visitation every weekend kaniadto seminarista pa ko. We cannot deny the fact nga lami gyud balik-balikan tong mga balay nga komportable ka, you're being accepted, then giatiman ka, pero katong mga lugar, katong mga balay nga ma-feel nimo na murag wala ka dawata, usahay murag isumpa nimo din nimo ganahan balikan tungod kay di ka ganahan sa maong lugar. Ang punto nako mga igsoon na hinaut pa unta, it is not about us. If we are accepted, if we are comfortable, it is all about the people na gusto na tong sangyawan. Dapat ang concern nato sila. Kung daghan bag tao diri, kinsa pila man ka buok mga membro aning kapilyahan, ana dapat isensus na to dayon, i-identify na to dayon kung kinsan ang mga Katoliko nga nabugnaw na ang pagtuo, mga Katoliko nga nawadaan na gana sa pagsimba, mga Katoliko nga mimbiya na sa simbahan, ato din i-identify, ato din yung taon, sutakon din nato, ato din yung buhatag analysis, ngano, nainani namin ni sila. Dili ang ato ang kaugalingon ang atong i-analyze permente kung naunsa ta, asa na ta, kung unsa man gyud atong kahimtang. Dapat ang kahimtang sa mga tao ang atong main concern. Isip, it sounds idealistic, no? Makaingon ta. Pero para nako mao gyud ang angay. Mabitaw na sa ako ang pagkapari karon maningkamot jud ko nga sa ako ang pagmisa every time nga mo homily ko nga bitaw ma-feel bitaw gyud nako nga by all means
nga muuli ang mga tawo nga naapod sila yung mabalon ba nga kana bitaw makapadasig buta sa mga tawo. Dili bitaw ang ako ang pagbati mo ay mo patigbabaw nga namang usahay kay dili man gyud ta permente in the mood, no, di man gyud ta permente okay sa ato ang adlaw nga pagbati na magyud usahay nga kanang sa puton ta, usahay kanang wala maguba tong mood kay tungod kay sa kabisi, sa kakapoy, ana basta naay mga external and internal factors sa atong pagbati. Pero pag-abot bitaw sa misa and preaching the good news, I make it sure I learn to set aside my personal concern o dapat ang concern sa Diyos mo ay makita sa mga tao. Dapat dili makita sa mga tao na walay gana si Father karon kay bad mood siya. Walay gana wali si Father karon kay he's not okay. No. Mura man og ako manuoy mo'y nahimong concern sa mga tao. Dapat ang mga tao isip mga tinugyanan, isip mga magwawali, dapat ang concern nimo nga muuli ning mga tawhana nga naa sila'y mabalon gikan sa ilang pagsimba. Ina na dapat mga igsoon. Ina na po dapat ang atong concern nga muuli sila nga balon nila nga they are inspired, they receive new enlightenment, they receive joy and happiness and inspiration in their life because they hear the good news from God through us. Isip mga sakramento, isip mga pinadala sa Diyos. So inanaunta mga igsoon. O sa padayon kita, dayon ngayon dili dayon na kung dili sila mamati kaninyo, biyai ka ng dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil ug pasidaan kini alang sa kanila. Yes, tinuod ka na. Nga sa dili sa tanang oras ug panahon na ang ato ang pagsangyaw sa maayong balita, even though we are in good faith, we are always accepted. There are times we experience rejection ug dili na siya layo sa atong kasinatian kung ikaw tinuod nga nagsangyaw sa maayong balita. And hopefully, despite the rejection is quite hurtful, bisan pa ang rejection dili na nakadali. Makapawala og gana, makapaluya. Pero dili unta ta moundang, dili unta ta mo surrender, ug dili unta ta nga give up tungod kay naulawan ta, muratag na insulto. Dili unta kana nga pagbati ang atong ipabilin lang, but we learn to transcend and go beyond from that feelings, and we learn to continue the mission that we need to fulfill. Yes, mga igsoon, rejection is painful, hurtful, pero dapat kung unsa pud ang gibati ni Jesus sa panahon nga siya gisakit, wala dawata even in your own native land, itong ebanghelyo na tumiyaging adlaw, kita usab dili kita angay nga discourage sa Jesus sa dihang gi-question ang iyang credibility, iyang competency in preaching the good news. Giingon sa kinsa din na, di ba, taga diri naman na, anak raman na ni Jose, o iyang maigsoon na raman gani diri, dahil nga inana naman siya mga istorya. Marami tawag nahimong questionable ang iyang pagpanudlo ba. Ming-react ba gud si Jesus? Nasuko ba gud si Jesus? Kita po usab isip mga pinadala o magsasangyaw sa mga balita. We learn to be a passive. Hanap itong dili bitaw ta mo react bitaw ta kundi proactive ta ba. Hanap itong instead nga reactive kundi proactive. We find the other ways. We find the other side of the coin. Na what is unsay mas makatabang, unsay mas pwede natong mabuhat nga mabuhat nato ang angin natong buhaton anang lugar. Ano bitong bisan pa bitaw unsa ka maot ang sitwasyon, unsa pa bitaw ka maot ang reception ug ang pagdawat nato, in the end kana bitong positibo gyud pud ta ba nga naagyoy kanunay meaning ning tanan nga nahitabo sa ato ang kaugalingon ug sa ato ang palibot. So sa katapusan mga igsoon ko ni Kristo, nagpadayon silang Hesus sa pagsangyaw sa maayong balita, sa paghinulusol sa pagpanawagan nila sa paghinulusol sa mga sala, gibugaw nila ang mga yawa o gihaplasan nila og dana
ang mga masakiton o giayo sila. Mga igsoon, in the end, mupatigbabaw gyapon nga kana bitaw ang concern ni Kristo sa uban sa mga apostoles nga mao ang to heal the pains and wounds of other people. Hindi, hopefully inanaunta gyapon ang ato ang main concern, mga igsoon. Gidawat man ta or wala, accepted man ta or dili, in the end mupatigbabaw gyapon ang pagamaayong tawo ngadto sa uban. Inanaunta ang ato ang batasan kinaiya isip mga sumusunod ni Kristo. So sunod semana ato adang gipanawagan o keep safe sa ato ang safe and sound travel sa pagbiyahe nato sa ato ang Diocesan Clergy of Mindanao dito sa Zamboanga City magsugod karong February 10. So na uban nga sama namo di sa katedral ug pipila ka mga kaparian sa Diocese sa Osamis, magikan kami February 9. So kita-kits dadto mga kaparian sa tibok Mindanao. Hinaot pa unta nga sa atong panagtapok magkahatag kini og nindot nga bitang sense of camaraderie and sacramental brotherhood isip mga pari sa Mindanao. So mga igsoon, dinhi lang kukutob, ayaw kamog kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanumdaplin sa sapa, kansa ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa ting bunga, mohatag siyag maayong mga bunga. Hinaot po unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan maghatag kanato sa pagkinabuhi nga balaan na mao'y magdala kanato sa ato ang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga Birhen na si Santa Maria natong gitawag sa misamisnon og Birhen sa Kuta. Ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.